So ito, igagano na lang natin. Mali ako. Nagkamali ako. Di ko na, matagal na kasi akong di nagtanim. Ayan, tingnan nyo. Kabila, kailangan na siguro to ng Monday. Tayo po ay tining, grabe. Maglalagay na po ng lupa. Ayan na, oh. Tapos magi-spray na pala ako, nga sabi ko kanina. Ayan na, isang magandang buhay mga farmer at medyo maulan-ulan. Magdamag yatang umulan. So ayan, tingnan natin yung ating bok choy. Matagal pala ang ating pak choy mga farmer tumubo. Ayan, no? Yung iba ayan pa lang. Oh. Uy! Ayan pa lang. Medyo late, ha? Gaano pa lang yung iba, oh. So antay-antay lang tayo. Basa naman yung ating lupa. At tutubo yan. O yun, ano si Neneng, oh. Yan, oh. Tingnan natin yung ating mga orchids mga ka-farmer. Bye bye. Akyat na po ako sa taas, pero habang umakyat pasadahan natin tong ating orchids. At excited na ako mga ka-farmer. Ito, paplanuhan ko po yan. Baka ano-ano lang tayo sa schedule. Medyo mahigpit ang schedule natin ngayon. Busy, no? Kunyari, no? Hindi, kasi gusto ko pong ito, ini-imagine ko na malagyan to ng mga orchids pa. Tapos yung dendro, maganda pala yon kahit medyo may araw. Pero bala kong palagyan din ng shade na kahit net lang na 70% ang shade niya. Tapos ito, papalinis natin, papatanggal natin yung mga damo na yan. Yung ito mga ang ganda pala ng Carabao grass, eh. Ayan, ito. Pagka si Kongkong maluwag, ito naman yung mga gusto niyang trabaho. Yung bagay maganda ngayon tag-ulan, no? Sarap bunutin, no? Makakukuha mo pala yung ugat, Maganda ngayong umuulan-ulan. So far, wala pa namang umuulit sa mga bulaklak natin. Hopefully. Dancing Lady pala. Ayan, shoutout pala kay Brother John Roque. Yung Dancing Lady, sabi niya, farmer, ang ganda ng Dancing Lady. Ang dami pala. Sinearch ko, napakadami. So, ayun. Bakit nagdalawa ito? Nagtabi kayo dyan? Anong nangyari sa inyo? Ayan, dito kayo. So, eto, kahapon, yung mga top cut na nabili ko, medyo hindi po ganun kagandahan pag top cut, pero mura. Sipin nyo 800. Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 ang binigay sa akin. O 800 pesos. Compare sa ito, isahan 600. 600 mga farmer. Pero ano naman, nakakapagpasaya naman sa atin yan. Kaya strap banda, iba po ito, mas malapad to. Strap banda ang tawag. So medyo nakatututo na tayo ng konti. Yun, yung Cattleya, dalawa nating Cattleya. Actually pwede nga yung paghiwalayin pa. So ayun. Ayan mga farmer. Ito lalagyan pa natin. Hindi ko pa nakasikaso pala ito pa. I-fix na natin to. Kasi strap banda din to mga to, maliliit lang, baby pa. I-fix na natin para na siya. Kaya lang nabibili, wala akong mabiling mahaba kagaya nito. Alam ko, siguro sila na gumagawa nito. Wala akong mabiling mahaba, tingnan nyo, maikli to, ayan, so pakyat tayo dito, tayo ikot. Tingnan nyo, hindi na itanim ni Naan agad yung sayang naman, pero buhay naman to. Yung ito, rambutan, nagtuyo yung, pero mabubuhay pa naman siguro. Ayan, green pa. Ayan, may tumatawag. Sino? Who's that? Hello? Oh, bebe. Hello? Oh, pag umakyat, ay, ano ba yan? Pag umakyat, pinatay. So ayan,
Yung langka natin tuloy-tuloy na. Ganon din ito, yan umaambon na. Pero okay lang yan, masarap yan. So ito yung nalagas. Pero ano, tumuloy naman ng buhay. Talagang legit na egg yan mga farmer. At grafted, kasi marami ang grafted na hindi naman mga ano lang tawag dito, pasanga. So ito, ganda na. Sabi ko nga kay pinaplano ko kasi ang daming tuyong dahon. Yan po oh. Pwede nating i-compose yan. Shoutout pala kay Tita Ligaya. Alam nyo tita, matagal ko na rin pong iniisip. Kaya lang so busy. Alam nyo, isa lang yung aking Vegeman. So pagka maluwag-luwag na at wala nang mga tawag dito, wala na pong gaanong trabaho, aanuhin natin, bibigyan natin ng pagkakataon. Ayun, no? Daming compost to, yung mga dahon na yan. Papalinis natin to. Bala ko dito unti-unti. Teka lang, bago muna, buhay na po yung ating mga halaman. Ito negative, bok choy na yan, wala nang tumubo. Dapat tumubo na yan Tingnan nyo, ang bilis din naman po ng ating radish. Ayan, yung ating radish, ang taas na. Kaya lang, kagaya ng sabi ko kahapon, kumahaba siya. Hahaba pa po yan. At ang problema niyan, pag gumaba at hindi mo tinakpan ng lupa, plak-plakda yan. Yari yan. So ito, igagano na lang natin. Mali ako. Nagkamali ako. Di ko na, matagal na kasi akong di nagtanim. Ayan, tingnan nyo. Ang haba na. Pagka hinampas po ng ulan yan at lumaki ang dahon, dadapa yan, mapuputol. So ganun din ang mangyayari sa natin, sa ating mustasa. Kaya ginanito ko, kasi itong nasa taas, itatapon lang natin yan, ibababa lang natin yan, may ipit sila. So ganun, mag-i-spray na po ako ng pang-uod sa lupa, kasi sa lupa manggagaling yan. Titingnan natin. Tapos ayan na yung pechay. Ayan na rin Ang pechay mas maselan. Ang pechay po ay mas matakaw sa uod yan. Titirahin ng uod yan. Ito hindi gaano. Pero ito sa uod. Tingnan nyo naman yung ating kangkong. Oh, tumubo na yung kangkong pero may mga damo na sabay. Sana po ay mapag-green natin yan. Target natin dyan, green leafy talaga ang datingan. Uy, may bang kulay So ito, may tumutubo na rin. Ayan yung arugula tumutubo na. Ayan yung arugula natin. Pero ano pa tayo sa arugula kasi hindi naman talaga yan alam niyo na, sa open, 'di ba? So ito yung sinasabi ko mga ka-farmer na pwede akong mag-ano ng compost diyan. Mag-cook lang tayo, asinta lang ng hollow blocks na lang. Pag anuhin lang natin, pwede naman na patong-patong lang na hollow blocks, tusukan lang na basta may harang lang sa side. Tapos ipapile lang natin yung mga tae ng kalabaw at yung mga dahon na nalalaglag. So iipon lang ng iipon. Pag nagwalis doon ng mga dahon ng akasya, ibabato, tapos papatungan ng carabao manure o kaya lupa lang. Tapos yung mga kitchen scrap, tingnan natin kasi dito maluwag po, parang naka-cubicle lang siya na tapos pag na sa kabila naman iipon. Pwede naman di ba, pwede mong balik ta rin, takpan mo ng lona. So ayun ang gagawin natin. Wow, who's that? Meron na yatang bisita. So ayun, eto bagong tanim na kangkong. May kangkong na po ito. At kahapon ko lang linagay. Pero mas makapal to. Ayan. Makapal po yan. May mga bisita na yata. Hindi natatakot sa ulan. Ayan. Ngayon pa lang naglabas ng dahon yung lychee natin. Gaganda na po ito. Kaya lang
from seeds yata to, kaya napakatagal. Ayan, tapos lang tayo dito. Marami tayong konting ano na lang po ito yung project natin dito, konting finishing touches na lang, tapos na, nakapaglagay na tayo ng isda, ayungin, medyo ganong pa ayungin. Baka hindi ko kasi alam ang characteristics ng ayungin eh. Trinato ko siya na parang ano lang, tilapia, baka mas gusto niya mas malalim. Di ko alam, di ko pa sure. Pwede din na ganun ang mangyayari. Kaya yung second ano ko, maglalagay uli ako, lalagay muna tayo ng tilapia, and then pag malalim na, saka tayo maglagay ng ayungin. Tapos iibahin ko yung makikiusap ako dun sa supplier namin na bawasan niya ng kaunti yung sa plastic para makasurvive. Medyo mahaba yung biyahe, medyo mataas po yung mortality, pero hoping ako na sana ay marami ang buhay, dahil hindi naman po lahat lumutang ano. So baka nasa ilalim lang sila, hindi mo na kasi makita halos eh, na baka naandun sa mga kangkong. Wala naman ako nakitang mga nakalutang doon sa may mga kangkong. So hopefully sana po ay merong matira, kalahati lang. So ayan, no, dito tayo pwedeng maglagay ng compost pile. At ay hindi na pala mga ka-farmer, kahit hindi na dito, pagka natanggal na pala itong ating mga mga manok, bubuksan na natin to, pwede na tayo dito. Ayan, mayroon na palang mayroon na siya iipitin na lang natin. So tambak, ayun yung mga dahon, ang ganda, yung mga nabubulok din. So ganoon na lang ang gagawin natin, kasi itong area na to meron pa tayong pwedeng paggawan dito, just in case na, di ba, ano man ang dumating pagkakataon, at meron tayong option. Update sa suha, lagi kong tinitingnan araw-araw, baka may nagagalit na. Excited lang po ako at ako'y masaya, kaya alam nyo na, siguro yung iba naiintindihan ako, yung iba na excited sa di ba, sa bunga ng kanilang tanim. Kasi actually ngayon lang po ito mapapabunga ng ganyan. Kasi mga nakaraan, siguro yung mga matatagal ng subscribers, di ba napansin nyo nung lately, hinayaan ko lang mayroon pa palang nagtatago dito. Tingnan nyo, ngayon ko din lang nakita. So pang 13 na ata yan, o 12, o baka pang 14 pa. So tingnan natin, sana mo mabuhay. Ayan, malaki na yung iba Ayan, may mga susulpot pa siguro dyan, makikita natin dahil di mo naman mabibilang yan. May mga nakatago pa. So ayun, malalaki na. Ayan, 1, 2, malaki naman sila. So hopefully marami po tayong mapakita dito na malaki-laki naman sana sila, kompleto naman na ang nilagay natin na fertilizer. Ang kulang na lang nito is, ang plano ko sa dito sana makakuha pa ng Carabao manure. Medyo matapalan pa dito yung top soil niya, malagyan natin ng Carabao manure sa ibabaw. So ayun, ngayong tag-ulan maganda kasi mabubulok yun, masisip-sip niya din yung sustansya. Pero kompleto na to, may may Yaramila winner. So, excuse me, merong ano pa rin tayo Yaramila winner. Tapos 0060 na pampalaki ng bunga. Alam ko meron akong linagay dyan, marami somewhere there. So titingnan natin kung maganda ang epekto. Hindi ko alam kung mag-i-spray pa ako, di pa po ako nakakapag-spray, pero sa tingin ko hindi naman na tutusukin yan. Pero to make sure, baka next week pag gumanda ang panahon, mag-i-spray tayo ng kahit once a week na lang siguro. Ayoko naman ng baka mamaya magsisi na naman ako, binutas di ba, malaki na. So ayun, malinis naman yung mga bunga. Ayan, wala namang masyadong ayan, diba? So thankful ako dahil may natira. In-expect ko parang wala, kasi dami nalaglag talaga So ayun, pero meron ako nakitang ganito mga ka-farmer, daming bunga. Siguro walang masyadong insekto sa kanila. Karamihan yung mga nasa likod lang ng bahay. Ito kasi farm
Alam niyo sa paligid, daming insekto. Ayan, may manggahan. So, mas marami po ang insekto dito sa amin actually. Tapos, lalo na kung may mga katabi ka pang mga nagugulay din. Pag nag-spray sila, lilipat lang sa'yo. Ganun ang dito kasi malapit. Unlike doon sa bahay lang, nasa likod ng bahay, nasa harapan ng bahay, nasa baryo. Walang gaanong mga fruit fly doon na maninira. Yun po ang advantage. So, ayan. Kaya dito, medyo alalay tayo. Kaya nga nag-spray ako ng ilang beses din. Siguro mga 3 times lang naman. Pero baka late na rin po akong makapag-spray o baka kulang pa. So, ayun mga ka-farmer, ang ating update. Meron na naman pala akong binunot doon na isang papaya. Malaki na, pero ayoko kasi nagdilaw na naman. So, ayoko po sanang mag-sacrifice, kaya lang sayang ang gaganda ng dahon. Green na green. Kasi yun po talaga yung healthy. Pero baka mag-spray din tayo ng fungicide. Maganda daw yung baking soda tingnan natin, subukan natin yung baking soda. Tapos after magfungguran din tayo, fungicide. Para iwas din. Ganda na ganda po doon ang gaganda ng papaya. Pero yung mga nagdilaw na, kasi na-experience ko yung dito, nagdilaw, tapos gumapang Hindi nang hinayang ako hanggang sa nagkaroon lahat. So ang inaano ko ngayon, iniiwasan ko is pag may nakita agad ako, di na ako nagdadalawang isip, binubunot ko na, tinatapon ko para wag na po mahawa yung iba, kasi ita-transfer lang po ng insekto. Kunyari kinagat ito, sa ilalim yan may mga insekto diyan, lilipad. Pag lumipat sa kabila, mahahawa naman to. Ganun ang ganun yan. Kaya kung naandito nag-umpisa, pag ganun yan, mga katabi niya. Ayun. So hopefully ay naman yung atis natin, ata to. Pasanga din tong atis Mas maganda pa kung galing na lang sa buto Bilis lang naman ang atis Actually meron pala akong nabiling buto ng giant atis diyan Hanapin ko nga, punla ko. Ayan, maulan ang araw. So ayan, balikan natin yung ating mga tanim mamaya. Isipin mo nga naman yung vlog ko kanina papunta dito, ngayon naman pauwi. Oh, ito na naman mga ka-farmer. Busy po tayo sa lechonan. Ayan, thank you. Andyan pa si Nanay Christy, nagre-relax pa sila, kukwentuhan, naghahalo-halo. So ayan, kumusta ang ating meron ako napanood na vlog about sa pomelo. So mayroon silang ini-spray na pampakapit pala sa bulaklak. Boron, calcium, farmers. So susubukan natin yan pagdating po ng panahon at malay natin, diba? So checkin natin to. Grabe, orange rainfall warning ang natin. Ako, ito na yung sinasabi ko. Ayan mahahaba na sila, ang bilis umaba. Sigurado itong kabila mas mahaba. Itong kabila kailangan na siguro to ng Monday. Tayo po ay tining, grabe. Maglalagay na po ng lupa. Ayan na Tapos magi-spray na pala ako, nga sabi ko kanina, magi-spray na po tayo ng uod, kasi titirahin na yan, especially the bok choy patubo pa lang, pechay. Tapos update sa ayungin. Ang ayungin pala mahilig sa malalim mga farmer. So sabi ko nga, hindi ko po kabisado yung nila, karakteristik. Ang ayungin daw mostly nasa ilalim. So malay natin yung mga nabuhay nasa ilalim po sila, at hindi sila ganun-ganon sa ibabaw. Hindi natin nakikita So hopefully nasa ilalim lang po sila. Pagdating ng tilapia, ang gagawin ko, maglalagay pa ulit tayo pag malalim na po yung ating fish pond. So ayun, eto ganun din, maglalagay din tayo kasi humahaba na. Ayan yun yung sinasabi ko yan dadapa po yan, ang haba na mahaba. So gaganunin natin yan, kailangan po yan maganyan para may din siya. So hatiin lang natin yan, gaganon. Okay na yan. Grabe ang ingay ng mga palaka. Hi. Ayan. Thank you so much. Kahit po binabagyo kami, nairaos namin ang lechon ngayon.
At isang malaking biyaya. Sipin nyo, alas 4 na, mababa pa lang tayo. Ayan, so bukas na ako magpapakain ng tilapia. Ay, tilapia ng ating mga kalapati. Umaga siguro, okay lang yan. Tapos may na-mine na naman ako. Nakapag-mine na naman tayo kay Camille. Nag-live siya kanina. Ang dami ko pa sanang mamine na dendro. Mura lang, tagto 250, 200, may 150. Kaya lang, nahawak-hawak ko po yung itak. Ako po ay nag-chat-chat ng lechon. Nanonood ako sa ano. Eh hindi naman ako makapag-mine kasi hiningi ko na ito kay Bebe. Sabi ko, Bebe, hingiin ko na itong dito at lalagyan natin ng dendro orchids to. Ayan, oh. Dito para mas mabuhay naman itong anong to, kahoy na to. Ayan, diba? Ang ganda nga naman. So ayan po, maraming salamat. Bukas na naman tayo magkita-kita. At magandang buhay.